Pinoy Love Story Series. Dinala mo nga kami rito sa probinsyang to kung nasaan ko ware. Pero ni hindi mo naman kami matapunan ng atensyon. Here we are again, Ivani. How many times have I told you that I'll run for a vice mayor position? Napapikit ako sa lakas ng kalabog ng bumagsak na pinto sa kabilang kwarto. Hindi ko alam kung kailan ako masasanay. Nag-aaway na naman ang parents ni Ren. Palagi na lang silang nag-aaway. Sinulyapan ko si Ren na nakaupo sa tabi ko. Nakakatawa ang palabas pero hindi niya makuhang matawa kanina pa. Nakikinood ako sa bahay nila kahit may TV naman kami dahil gusto ko lang. Kinakapatid ko siya. Pareho kaming 10 taong gulang. Magkakilala na kami mula pa nang mamulat ako na may Ren na nabubuhay sa mundo ko. Nag-aaway na naman si Ninang Van at ang papa mo. Bulong ko kay Ren. Queen, hayaan mo sila. Palagi naman silang ganyan. Napakadalang na nga na magkita nag-aaway pa parati. Sa bagay, sanay ka na. Sanay na siya dahil minsan ang nasabi sa akin ng mommy ko na second family lang daw sila Ren at Ninang Ivani ng daddy niya. Masyado pa raw akong bata para maunawaan iyon. Pero soon ay malalaman ko raw kung gaano iyon kabigat. Oo, tulad ng sanay na ako sa pakikinood mo rito kahit may TV naman kayo. Ramdam ko ang pag-iinit ng pisngi ko sa sinabing iyon ni Ren. Kumabog din ang dibdib ko. Nahahalata niya na ba? Na gustong gusto ko siyang nakikita at nakakasama sa hindi ko malaman na dahilan. Bakit? Bawal ba? Kung bawal pala, umuwi na. Hoy, joke lang. Alam ko naman na gustong gusto mo na tinatambayan tong bahay namin. Mula pa noong maliit ka at hinihiram ka ni mommy kay Ninang. Oo, Ninang niya rin ang mama ko. Hinahanap-hanap mo ang amoy ng bahay na to. Sabi ng oldies, kaya raw ganoon. Nginisihan niya ako. Halatang inuuto lang niya ako. Tahimik na ang parents mo. Ani ko na lang sa kanya. Ren rolled her eyeballs. Ganyan naman sila. Ano bang bago? Sumulyap si Ren sa wristwatch na suot. Usually, tumatagal ang war nila ng 20 minutes or so. But today, 10 minutes lang. Namilog ang mga mata ko. Inoorasan mo pa talaga? I can't believe you. Di makapaniwala ang bulalas ko. Time is more valuable than money. Palagi mong tatandaan yan, my queen. Aniya sa akin, kumindat siya. Ang cute niya sa tuwing kumikinda talaga. Yes, and that is my grandson. Lola. Masayang tinakbo na rin ang kadarating lang na lola niya. Napangiti rin ako. Minsan lang kasi dumalaw kay Ren ang lola niya si Doña Rana. Si mommy rin ang nagsabi sa akin na kaya raw ganoon ay mommy daw kasi si Lola Rana ng daddy ni Ren. Pero sa tingin ko ay okay lang iyon. Ang minsan kasi na iyon ay palagian na may pasalubong si Ren. Gayon din siya. Sabi ni Ren, busy raw kasi ang lola niya at ito ang nagmamanage ng family business ng pamilya ng mga ito. Wala na raw kasi itong asawa. Ang business ng family nila ay asukalan sa probinsya na rin na iyon. Ang sabi pa nga ni Ren minsan, ipapasyal niya ako roon pag pumayag si Lola Rana. Hello po Lola Rana. Masigla kong bati sa Donya na punong-puno ng alahas. Ginulo niya ang buhok ko. Naku, ang napakagandang bata ay narito na naman pala. Narito din ang anak mo Lola. Natawa ang lola ni Ren sa sinabi niyang iyon. Hey Ren, watch your mouth. Saway ko sa kanya. Minsan talaga at nakakalimutan ni Ren na bata pa kami at hindi pa lubos na uunawaan ang mga oldies. Hinindatan lang naman niya ako. Ren, you're always acting like you are old enough to say that kind of words. Nakakalimutan mo palagi na 10 taon ka pa lang, young man. Ginulo rin ng lola niya ang buhok ni Ren at ibinigay sa amin ang dala na pasalubong. For you, my favorite young lady. Wow, ang ganda po nito. Thank you po. Malaking dollhouse with a lot of candies ang pasalubong niya sa akin. Favorite mo talaga siya, Lola. Nakakatampo naman.
Natawa ako at malayo naman sa pagnguso ni Ren. Nagtatampo na naman siya. Ganoon siya maglambing. Niyakap ko siya. Huwag ka nang magtampo. Ikaw naman ang tunay na apo. Natawa ang matandang Donya. Natutuwa ako na pagmasdan ang aking apo at ang kinakapatid niya na si Queen. Sanggol pa lang si Queen ay inaabutan ko sa bahay nila Ivani. Nakikita ko ang protectiveness ng aking apo na si Ren sa magandang bata. Ngayon na 10 taong gulang na ang mga ito. Malinaw kong nakikita ang fondness sa mga mata ni Queen sa tuwing mamasdan ang aking apo. Well, who's not? Kahit ako naman ay natutuwa sa aking apo sa labas na sa umpisa'y inaayawan ko. Galit na galit ako noon kay Warren at nakabuntis ng iba gayong may asawa na. Noong una hindi ko tanggap si Ren bilang apo. But, as they say, mas matimbang ang apo sa anak at nakikita kong lumalaking responsable si Ren. Katangian na wala sa dalawang apo ko sa tunay na asawa ni Warren. Dahil sa apo kong si Ren, kaya pinayagan ko na manirahan si Ivani sa isa sa mga bahay ni Warren sa probinsyang iyon. Lola, ang ganda po palagi ng mga alahas nyo. Of course, authentic ito, young queen. Palaging ganito ang batang ito sa tuwing makikita ako. Alam niya kung paano ako patatawanan at alam kung paano pagagaanin ang aking kalooban. Wala akong apo na babae kaya si Queen ang pumuno ng kawalan na iyon. Nakakatuwa siya. Napakagandang bata, ang kutis ay mamula-mula kahit hindi kaputian. Nahihinuha ko magandang bata ito sa paglaki. Wala raw siyang lola kaya masaya raw siya na nakilala niya ako at naging lola. Ang sabi sa akin ng manugang kong hilaw na si Ivani, isinama lang daw niyang manirahan ng nanay ni Queen na best friend dito roon dahil tinaguan ng ama na nakabuntis. Isa pang salaula tulad nito, magkaibigan ngang tunay. Pero awa ng Diyos at nalaman ko na hindi naman kabet ang nanay ni Queen na tulad ni Ivani. Hindi kabet, bagkos ay pinakasalan. And Queen is a real queen, indeed. She is the only daughter of Laurelius, known owner of Barrio Software Company. That's why I like the kid so much. Halika apo. Kayag ko kay Queen, agad naman na kumandong siya sa akin. Lola have something to tell you. What po yun? Do you like Ren? Napangiti ako ng maluwag. Ang batang puso ay sadyang nakakamangha. What do you mean like, Lola? Natanong ko lang naman if you like my apo Ren, because Ren is like a prince who ready to fight a dragon to save the queen. And that's me. Natawa ako ng dugtungan nga ni Queen ang sinasabi ko. This young lady really never failed to impress me. So, do you wanna marry him in the future? Mary? Tumango ako. Nangiti na mukha nang maintindihan ng bata ang sinabi ko. Ah, alam ko yan Lola. Tulad po nung kay Cinderella at sa prince niya, right? Yes, sweetie. How, Lola? Iiwan ko rin po ba ang shoes ko? Yes and no. In real life, the shoes you are talking about is our life, Queen. And your life and your future is in your hands. Lagyan lang natin ng konting spice by you marrying Ren someday with my little help. Natutuwa akong minasdan ng kumikinang ng mga mata ng batang si Queen at ang malawak na ngiti niya sa maliit na labi. Tunay nga ang batang puso ay puro, walang bahid ng pagtataka at pagkabahala. Pupungas-pungas akong bumangon, may mabigat na nakadagan sa akin kaya ako nagising. Ang bigat! Reklamo ko. Nang sa wakas ay makamulat na ako. Nasiguro ko ang hinala ko na si Queen nga at wala nang iba pa ang siyang nakadagan sa akin. Natuwa na lamang ako nang mapagtanto ko na nakanganga siya at sarap na sarap ang tulog. Iiling-iling akong tumayo. Anong oras na? Natawa ako. Hawak ko pa lang ang doorknob ay nagising na si Queen. Ang lakas ng pang-amoy talaga. Bakit dito ka natulog? Ang bigat mo? Nagising ako sa'yo. Likot mo matulog? Kunway kastigo ko sa kanya. Wala kasi si mommy. Aw, kaya naman pala. Mag-isa na naman pala ito sa kanila. Kamusta ang tuhod mo? Ito ang pangit na, may scar na. Humihikbi pa ng pakyot si Queen habang tinitignan ang sariling tuhod.
Sumimplang kasi ito kahapon sa bike na pinakialaman niyang paandarin. Okay lang yan, kasali sa buhay. Sa pagtanda mo, hindi lang yan ang aabutin mo. Pinaningkitan niya ako ng bilugan niyang mata. You're talking like an adult again, Ren. Pero ang assignment mo naman, ako ang gumawa. Madaya ka. Akala mo talaga responsable ka. You are a fraud. Natawa ako, willing victim naman kasi siya sa paggawa ng assignments ko. Tapos ikaw, wala kang ginawa kung hindi i-text si Mika at si Yena. At si Rialyn at si Paula. Yung isa, hindi ko na maalala. Sino ba yon? Yung tawa ko kanina ay naging halakhak na dahil seryoso ang itsura niya habang inaalala ang pangalan ni Ruela. Ang sakit nga sa kamay na e-text sa mga babaeng iyon. May paklan-klan pa kasi sila na nalalaman. Ganoon din. Ako lang din naman ang tinetext. Nakialam ka naman ng cellphone? No, accidentally lang. Nakatulog ka na kasi din ang ingay ng phone mo. Akala mo talaga inosente si Queen kung makaarte. Pero alam na alam ko na ang kapilyahan niya simula pa nang sanggol siya at inaawat sa pacifier. Nang awatin nga siya ng teacher namin na kumain nang wala pa ang recess time, candies ang nilantakan niya. Queen, you're such a hyper pet sometimes. Bangon na. Let's eat breakfast. Gutom na ako. Inaya ko na lang siya dahil talagang gutom na ako. Tinalikuran ko na siya at pag bumangon siya siguradong papapasa na naman sa akin. Not that I'm complaining, kaya lang masakit pa ang mga braso ko from our basketball game yesterday. Ngunit hindi pa man ako halos nakababa ng hagdan, narinig ko nang tumilis si Queen. Karipas tuloy ako pabalik sa kwarto. What happened? Katok ko. Bukas pa naman ang pinto ng kwarto kaya nakapasok ako. Naabutan ko na nasa banyo si Queen. Queen? Ano ba ang nangyari sa'yo? Narinig ko siyang umiiyak nang ilapat ko sa pinto ng banyo ang tenga ko. Hey, buksan mo nga to. Halos gibain ko na sa katok ang pinto ng banyo. Leave me alone, Ren, please. Not now, OMG. Kakabahan ba ako? Tinatanong pa ba iyo? Damn, kumakabog na nga ang dibdib ko eh. Nagmamadali akong bumaba. Tinawag ko ang maid namin. Manang Remy. Manang, pahiram po ng susi sa banyo sa kwarto ko, please. Ay, bakit ga? Nagtataka niyang tanong. Si Queen ho, nagkulong dun eh. Umiiyak, baka akong napano na po. Teka nga't, akiyatin ko rin. Kalmahin mo ang sarili mo. Naghugas ng kamay sa faucet si Manang Remy saka kinuha ang susi ng banyo sa kwarto ko at sabay na kami na umakyat. 1, 2, 3, and 4. 4 na iba't ibang brand ng napkin ang inilabas ni Ren mula sa plastic na may tatak ng grocery store sa bayan. Inilapag niya ang mga iyon sa harap ko. Hindi ko akalain talaga na means ang nakita kong dugo sa pajamas ko. Nang magbanyo ako kanina, nagpanik ako sa dugo. Mamili ka na lang or si Manang Remy na ang mamili for you. Tinignan ko lang si Ren bago pinalis ko ang mga luha sa mga mata ko. Uy, stop crying na nga. Nilapitan ako ni Ren at inihilig niya ang ulo ko sa balikat niya. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya. Nahihiya ako na ewan. Dalaga ka na. Mas lumakas ang iyak ko sa sinabi niya, lalo na noong tawanan niya ako. Hey, totoo naman. I hate this. Masakit sa stomach, Ren. Nasabi ko nga kay Manang Remy yan. Sabi niya, pagtapos niyang magluto, asikasuhin ka niya. Masuyong hinaplos na rin ang buhok ko. Ganito siya kalambing talaga. Hindi ko alam kung makakasurvive ako sa pinagdadaanan na stage namin ng mga babae kung wala siya sa tabi ko ngayon. In a way, thankful ako na siya ang nandyan kahit nakakahiya talaga. Tapos na tayo sa pagpapahilom ng sugat mo sa tuhod. Sa pangangalaga naman tayo ng sarili. Huwag magpapaligaw ng hindi ko alam, okay? Napangiti ako. Hindi dahil sa hint ng protectiveness sa tono ni Ren, kung hindi dahil sa salitang tayo. Ang sarap lang sa pandinig na kahit sa ang stage ng buhay ko, handa niya akong samahan at hindi niya ako iiwan. Ligaw ka dyan. Ikaw nga dyan ang napakaraming ka-text. Selos ka lang yata eh. Hayo na naman ang pag-iinit ng pisngi ko sa sinabi ni Ren.
Selos ba pag gano'n na nireplyan ko lang naman ang mga ka-text niya kagabi na tulog na siya at magsitigil na? Selos ba na matatawag na binura ko ang iilan sa numbers ng mga babae na iyon? Asar ako. Dapat pag magkasama tayo hindi mo sila pinapansin. Bakit naman? Dahil kasama mo ko. Duh. Tumawa na naman ang pagkalakas-lakas si Ren. Palagi na lang niya akong tinatawanan. Okay, noted. Basta bawal kang magpaligaw ng hindi ko alam. Let's have a deal. Ang protective lang niya talaga. Okay, deal. Pinagpingki namin ang mga hinliliit namin as a sign naman na pagkasunduan kaming muli. Higupin mo ang sabaw na tawa at nang gumaan ang pakiramdam ng puson mo. Si Manang Remy na may dalang tasa na ewan ko kung ano ang laman. Manang, ano po bang dapat gamitin ni Queen sa mga ito? Ay sus, karami mo namang binili. Siya, ito. Itong Modest o Whisper ang gamitin mo. Ito ang gamit ng mga kabataan ngayon. Ang dalo ng isang babae ay tumatagal lang ng 5 o 7 araw. Hindi kailangan ng ganito karaming pasador. Ikaw na bata ka. Tumawa si Ren. O Ren kasi siya minsan kaya siguro ganun karami ang binili niya. Manang, hindi po ba ako hinahanap ni Mommy? Natigilan si Manang sa pag-assesti sa akin. Hindi pa anak. Tatawag naman yun pag nandiyan na siya sa kabila. Tsaka alam naman ni Tanding na narito ka. Okay po, salamat. Katulong namin si Tanding na tinutukoy ni Manang Remy. Wala lang. Naalala ko lang na may nanay nga pala ako. Nanay na dapat ay siyang gumagabay sa akin sa pagdating ng sign na ganap na akong dalaga. Sa bagay, lumaki naman ako na hindi halos na pagkikita ang parents ko. Pareho kami ni Ren, kaya yata kami magkasundo. Hayaan mo na muna yun. Ang pagpisel na rin sa palad ko ang nagpangiti sa akin, kahit na sumasakit ang bandang sikmura ko. Waray ang haplos na rin ay nagsasabing hindi siya mawawala sa akin, kahit anong mangyari. Napakurap-kurap ako sa alaala. Napakasarap balikan ng mga panahon na napakasaya pa namin ni Ren. Walang kasing saya na balikan ang mga panahon na nandyan siya parate sa tabi ko. Yung mga panahon na hindi pa kami ganito. Wala akong alam sa planong ito ng lola mo, Ren. Nanginginig ang labi at mga daliri kong sabi sa kanya. Naroon kaming dalawa sa harap ng abogado niya. Kakamatay lang ng lola niya nang ipatawag kami ng abogado at sinabi sa amin na matagal na kaming kasal. Inakala ko noon na nakakandado lamang ang puso ko kay Ren. Ngunit ngayon, sinasabi ng family lawyer nila na hindi makukuha ni Ren ang mana na nararapat lang naman sa kanya kung hindi niya ako pakikisamahan bilang asawa niya. Sinasabi ng abogado sa amin na ang mga pinaramahan namin noong maliliit pa kami ay valid. Pinavalid daw iyon ng lola ni Ren upang masiguro ang security ng kasunduan. Sinelyuhan ng 2 abogado at witnesses. Kahit daw mag-file kami ng annulment, hindi daw iyon agad na maisa sa katuparan dahil sa klase ng terms and condition na sinigurado ng donya sa naganap na contract marriage. Kapag mayaman ka nga naman, walang imposible. Ang nag-iisang imposible lang sa sitwasyon na ito ay ang paano namin akong pakikisamahan ni Ren. Inamumuhi na siya sa akin. Bago pa ang kamatayan na iyon ng lola niya ay nagkalamat na ang mga pinagsamahan namin. Oo, desperada na ako magustuhan at mapansin niya kaya noong mag-birthday ang kaibigan namin na si Leandro, ay nilagyan ko ng party pill ang inumin na Ren. Na alam naman ng lahat ang epekto. Hubot-hubad kaming dalawa kinabukasan sa iisang kama. Dahil sa kagagahan ko, inakala niya tuloy na tuwang-tuwa ako ngayon sa ibinalita sa amin ng family lawyer nila. Well, in a way ay masaya ako. Asawa ko na ang taong pinapangarap ko. Natural lamang na masaya dapat ako pero sa kabila ng mga kasiyahan na iyon ay napakalaking kalungkutan dahil hindi ko alam kung kailan kami babalik sa dati ni Ren. Wala kang alam? Mabalasik niyang sambit. At sino ang maniniwala sa'yo na wala kang alam? Wala naman talaga. Ganting sigaw ko sa kanya. Ang pinirmahan natin noon ay kahit ikaw naman siguro. Alam mong pambatang pirma lamang iyon. Depensa ko. Pinaningkinitan niya ako ng mga mata. You will surely regret this. My eyes widened in shock.
Winrens grabbed my neck and kissed me wildly. Pero maya-maya lang ay nagugustuhan ko na ang halik niya. Gayunpaman, gaano ko man aminin na nagugustuhan ang mga marahas na halik niya at haplos, hindi ko pa rin maikakailang pamamasan ng aking mga mata sa tuwing sa ganito kami mauuwi ni Ren. Sa halos 2 linggo namin na pagsasama ay totoo ngang ginawa niya ang lahat para pagsisihan ko ang pagpapakasal naming dalawa. Sa loob din ng halos 2 linggo naming pagsasama, ngayon lang ako hinalikan at hinaplos ni Ren sa ganitong paraan. Marahas, ginagamitan niya ako ng dahas. Nakainom siya ngayon, umuwi siya ng laseng. Kung bakit para akong timang na naghintay pa. Heto tuloy ang napala ko. Madalas kong mabasa at mapanood ang ganito kaya hindi na ako inosente sa ganitong bagay. At handa akong maranasan ang mga bagay na iyon kay Ren dahil mahal ko siya. Handa rin ako na sa kanya lang iparanas ang mga gusto kong subukan pagdating sa aspetong ito, pero tama ba na namnamin ko ang ganoong pagkakataon habang siya ay halatang nagagalit sa akin? Oo nga, at nakuhanan niya ang pinapangarap niyang posisyon at kapangyarihan sa pamilyang ikalawa lamang siya dahil sa kasal namin. Tanggap ko rin na nakatulong sa pangarap niyang iyon ang yaman ni Dan, pero tanggap ko rin naman na hindi ko deserve ang tratong ganito. Alam mo bang nakakainis ka? Anas niya, marahan akong tumango. Para sa'yo, oo. Simple kong tugon. Ibinababa ako na rin sa kitchen counter nang kumuyusin niya ako ng halik at biglang kargahin. Saglit na naghiwalay ang labi namin at marahas niyang hinubad ang big shirt na suot ko. Tinakpan ko ang mga mayayaman na bundok na kasalukuyan na niyang pinagmamasdan. Bigla akong nahiya. Ngayon ka pa talaga nahihiya? Kastigo sa akin ni Ren. Napalunok ako. Naisip ko tuloy na bakit ba ako mahihiya. Kasali naman ang gagawin na ito sa pag-aasawa. Kasali ito sa mga gusto ng mga lalaki. Tama ka. Hindi ako dapat na mahiya. Pagkatugon ko niyon sa kanya ay ako naman ang marahas na humalik kay Ren. Naramdaman ko ang pagngisi niya sa pagitan ng halik na iyon. Mula sa pag-aasikaso bilang mabuting may bahay niya, hanggang sa mga gawaing bahay na hindi ko kahit kailan ginawa, maging ang paghihintay sa kanya at pagpatay sa sarili ko sa kaba sa tuwing uuwi siya ng 10 oras ng gabi. Lahat ng iyon pinaranas na rin sa akin. Talagang ginawa niya ang lahat upang pagsisihan ko ang kasal na hindi ko naman pinuwersa. Kahit pa nga ba hiniling ko iyon magmula pa nang makilala ko siya. I love you, Ren. Muli ay bulong ko sa kanya habang haplos ko ang gwapo niyang mukha. At sa muli, sa ibang pagkakataon at panibagong paraan ay pinaramdam sa akin na rin ang galit niya. Hindi lang kama ang nayanig sa kanyang ginawa. Ang oven na kinapitan ko ay dumulas hanggang sa mahulog iyon sa counter, kasabay ng iba pang mga nakalagay doon. Kahit nag-ingay na at kasi hodang may nabasag, patuloy pa rin na nagwala si Ren. Literal na galit, mabalasik, at ang lahat ng iyon ay tinanggap ko ng maluwag sa kalooban ko. Dahil alam ko ang bawat pangyayari sa buhay ng tao ay may malalim na rason. Sa totoo lang, ang planong nabubuo sa utak ko ngayon dahil sa ginawang ito na rin ay ikinatutuwa ko pa nga ng sobra. Pupungas-pungas akong bumangon. Antok pa ako at mabigat pa ang mga mata ko talaga. Ngunit nang maalala ko na nakatulugan ko na ang paghihintay kay Ren, kaninang madaling araw ay agad akong bumalikwas ng bangon at sinilip si Ren sa paanan ko. Wala nga siya roon. Halata naman na tinulugan ang kama. At sa pagkakatanda ko ay hindi naman ako pumasok sa kwarto. Sa sofa ako nakatulog kagabi. Nakagat ko ang lower lip ko. Mukhang binuhat ako ng asawa ko para ilipat ng tulugan. Nilingon ko ang alarm clock na nasa bedside table. 9 a.m. na. Grabe. Pag napupuya talaga ako ay tanghali na akong magising. Nagpasya akong bumangon na at hanapin si Ren. Puyat din naman siya kaya malamang ay narito pa siya at hindi pa nakakaalis. Bumangon ako para lang muling mapaupo at bigla ang hilo na nararamdaman ko. Ren! Walang tugon. Mas nilakasan ko pa ang pagtawag ko sa kanya habang sapo ko ang sarili kong ulo. Nahilo yata ako dahil hindi naman ako sanay magpuyat. Nang wala na naman akong nakuhang sagot mula sa taong tinatawag ko, napilitan na akong bumangon.
Ngunit hindi pa man ako nakakatayo ng tuluyan at nakakapagsuot ng house slippers ko ay napatakbo na ako sa banyo. Nasusuka ako. Nandidiri kong pinagmasdan ang madilaw na likido na nasa sink na dinuwal ko. Naalala kong wala pa nga palang laman ang tiyan ko. Pumait din bigla ang sikmura ko. Nag-decide ako na ituloy na sa pag-shower. Iyon at mukha namang nakaalis na si Ren. I-shower ko na lang ang frustrations na nararamdaman ko. Frustrations dahil wala akong Ren na makukumpronta dahil sa pagising ko ng tanghali. Frustrations dahil naiwan na naman akong nag-iisa sa bahay na iyon. Kainis. Sa katunayan ay naiinis kong kinuskos ang sarili ko ng butt scrub. Ibinuhos ko talaga roon ang pagkakainis sa asawa ko. Kung patuloy iyon na gagawin ni Ren ay mapupuno ako. Mag-aaway lang kami. Na ayaw ko naman na mangyari. Kaya mas mainam na sarilinin ko na lang ang sobrang inis ko ngayon at tumahimik. Para na rin sa ikatatahimik naming dalawa. Hindi ko tuloy maiwasan na itanong sa sarili ko kung ito ba ang inaasahan kong mangyayari at gusto ko. Nang magdesisyon akong sumang-ayon sa kasal na iyon. Sa paniniwala kong ang sinimulan namin ay patutunguhan naman na maganda. Because seriously, hindi ko nagugustuhan ang pakiramdam na maiiyak na lang ako anytime soon. Natigilan ako. Dahil hindi pa man ako tapos mag-shower ay hayon na naman ang pangangasim ng sikmura ko. Umiikot na naman para sa panibagong pagsusuka. Bakit ako nagsusuka? Ano ba ang nakain kong hindi maganda? Tanong ko sa sarili kong sikmura habang minamasdan at haplos ko iyon. Saka ko pinakatitigan ang sarili ko sa salamin na nasa harap ng sink. And then reality hits me, big time. Pagkahilo at pagsusuka. Shit. Ito ang sign na hiningi ko sa Diyos para sa plano ko. Lumilipad na plato ang huli kong naisip na sasalubong sa akin sa sarili kong pamamahay. Pero at least nailagan ko iyon. Lumayas ka na. Gabi ka na naman umuwi. Kahit alam mong kailangan ko yang pakwa na yan, wala kang pakialam. Pagtatalak sa akin ni Queen. Tila talaga siya reyna sa mga oras na ito. Lahat ng damit ko ay binalot niya. Naroon din sa may pinto lahat. Pinapalayas na talaga niya ako. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niya akong pinalayas at kung ilang beses na kaming nagpalit ng gamit sa bahay. Magmula nang maglihi siya. Damn it. Hey, Queen, relax lang. Relax? O ayan, mag-relax ka kasama niyang baso mo. Lumilipad na baso, pinggan, kutsara, tenedor. Lahat na pare. Hindi ko na talaga alam kung deserve ko ba to. Reklamo ko sa matalik kong kaibigan na si Michael. Kasalukuyan kaming nasa bar sa mga oras na iyon. Saan ko pa dapat napalipasan ang inis ko kay Queen? Natawa si Michael. Ganyan talaga at buntis, ikaw naman. Grabe, parang nagkapalit. Ako dapat itong nagpapahirap sa kanya pero dahil buntis siya, nagagawa niyang pahirapan ako. Ginamit niya ang pases ang bata na nasa tiyan niya. Nakaingos niyang turan. Sira ka eh. Bakit mo ba kasi ginalaw? Sumumpa ka pa na hindi mo siya gugustuhin. Sinabi ko naman sa'yo na baka kainin mo lang ang mga salita mong yan dahil pre. Sinabi ko naman sa'yo na kahit saang anggulo mo tignan, iba ang tingin sa titig. Iba nga yata talaga ang tingin sa titig. Iyon kasi ang malinaw kong nakikita sa mga mata ng lalaking hindi ko kilala habang kausap ito ni Queen. Sino ang lalaking iyon? Bakit hinahawakan niya ang tiyan ng asawa ko? Excuse me? Tumikhim ako nang makalapit ako kay Queen at sa lalaki na kasando at malaki ang katawan. Oy pare, bate na lalaki kahit hindi ko naman siya kumpare. Wala naman ako natatandaan na nag-anak ako ng binyag, kamakailan lang. Sarkastiko kong turan. Inakbayan ko si Queen. Nahalata ko ang paninigas niya dahil sa ginawa kong iyon. Naku, palabiro ka pala. Ana lalaki. Siya lang at si Queen ang tumawa. Gabi na. Almost 9 na nga. Bakit nasa labas ka pa, sweetheart? Gabi na, almost 9 na nga. Bakit nasa labas ka pa, sweetheart? Nagtatakang bulalas ni Queen. Ano kasi? Nanghiram itong si Arnold ng sandok. Kakalipat lang nila at nasa mga kahon pang sandok nila. Wala siyang magamit. Nakahiram na ba?
pagputol ko sa sinasabi ni Queen. Oo, bakit? Good. Pwede na tayong umuwi. Nagpapasalamat pa si Arnold pero kinawayan ko na lamang siya at tuloy-tuloy na kaming tumalikod ng asawa ko. Ni hindi ko siya hinayaan na makalingon dahil sabi nga ni Michael, iba ang titig sa tinititigan. Nagsiselos ka ba ha? Naniningkit ang mga mata na kastigo sa akin ni Queen nang nasa loob na kami ng bahay. Bakit naman ako magsiselos? Paselos-selos ba iyon? Tinalikuran ko siya. Dumiretso ako sa hapag. Buhat na mapangasawa ko si Queen ay hindi siya nagpabaya sa pagkain. Kaya naman sa hapag lagi ang tungo ko sa tuwing uuwi ako. Hindi siya kaselos-selos. Pero nagsiselos ka kasi kapag nagustuhan namin ang isa't isa, mawawalan ka ng mag-ina. Dumilim ang mukha ko at nagkikiskisan ang mga ngipin ko. Anak ko yan, sa akin yan. Kung gusto mong sumama sa lalaking iyon ay gawin mo. Huwag mong idamay ang anak ko. Mariin kong sambit kay Queen. Yan na ang dahilan mo kaya ayaw mo kaming mapunta kay Arnold? Kumunot ang noo ko. Kung yan lang ang dahilan mo, hindi mo kami dapat na inaangkin. Hindi ka bagay na maging ama ng baby. Kung hinihintay mong sabihin ko na mahal kita, hindi iyon mangyayari, Queen. Rena ang pangalan mo, pero wala kang kawal dito. Udlot ko sa sinasambit niya. Nangingilid ang mga luha na tinalikuran niya ako. At kung may magtatanong kung guilty ba ako, syempre ay oo. Sa buong durasyon ng pagsasama namin ay hindi naman ako naghanap ng iba. Sabi naman ni Michael ay lagi ako nakatitig kay Queen. Bakit ko pa nga naman pinapahirapan ang mga sarili namin? Pride. Kumusta ang pride ko at pagkalalaki ko na tinapakan ng contract marriage na nag-uugnay sa amin ng Reyna na mula't simula naman talaga ay nakapasok na sa puso ko. Hirap lang akong umamin, mas pinahirapan lang akong umamin ng pride ko at ego. Pride at ego. Nawawala pala ang dalawang iyon kapag nasa sitwasyon na ang isang lalaki na kailangan niyang maglaba dahil bagong panganak ang kanyang asawa. Sweetheart, salamat ha. Ikaw pa ang nag-asikaso niyan kahit pwede naman tayong kumuha ng katulong. Wika ni Queen. Inismedan ko siya pagkalapag ko ng maligamgam na tubig na may pinakuluan na dahon ng bayabas para sa sugat niya. Hindi tayo pwedeng kumuha ng katulong. Ano ka, Rena? Sa gulat ko ay humahagikik siya. Reyna naman talaga ako. Ayan nga at pinagsisilbihan mo ko. Isa kang kawal na hindi marunong umamin. Buska niya sa akin. Wala akong aaminin sa'yo. Meron. Wala. Sinabi na ngang meron. Pangungulit niya sa akin. Shut up. Saway ko naman. Dapat mong aminin sa akin na sa labis mong pagmamahal sa akin ay kinagat mo ang pakulo namin ni Michael. Hindi natuloy ang paglabas ko sa pinto. What did you say? Scam lang na dapat kang mamili sa amin ng baby natin noong araw ng mga anak ko. Kinuha ni Queen ang cellphone niyang nasa bedside table. Nagtap ito sa screen. Ilang sandali lamang ay narinig na namin ang boses ko. Naka-record ang mga sinabi ko kay Michael ng araw ng mga anak siya. Damn it! Bakit kailangan kong mamili sa baby at kay Queen? Michael, hindi pwede to. Pero kailangan pare. Madali lang namang mamili. Swerte mo nga at may pagkakataon ka nang madispat siya si... Hindi na natapos ni Michael ang sinasabi niya noon dahil sinapa ko na siya. Well, kawawang Michael, nasapak. Ba't sabi nga niya, worth it naman dahil sinabi mo ang matagal ko nang pinapangarap. Hindi mo kayang mawala kami ng anak natin dahil kaming dalawa lang ang mahalaga sa buhay mo. Damn you, Queen. Hindi mo na sana yan ginawa dahil halatang halata naman na loyal ako. Asi ko sa kanya. Tumawa lamang siya. Come here. Kagad akong pumaloob sa mga braso niya. I love you, husband. I love you too, wife. Nakakadena na sa iyo ang puso ko mula't simula. Dangan lang at hindi ko matanggap na ginawa niyo pa iyon ni Lola. Kahit alam mo naman na patay ako sa iyo. Magtatapos sana sa pagbuo ng ikalawang baby namin ang lahat. Hindi nga lang pwede at dinudugo pa si Mrs. Naalala ko maglalaba pa pala ako